LeBron James isa pa rin ang Warriors sa mga team na lilipatan. Kristaps Porzingis itra-trade nga ba ng Warriors ngayong trade eligible na siya? At Yaxel Lendeborg pasok sa standard ni Steve Kerr. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara simulan na natin. Ayon sa ulat ng NBA insider na si Anthony Slater, hindi pa rin sumusuko ang Golden State Warriors sa paghahabol kay LeBron James. Bagamat nananatili umano ang Warriors sa listahan ng mga kuponang ikinokonsidera ni LeBron, lumalakas ang paniniwala sa loob ng organisasyon na maaaring hindi na sila ang nangungunang destinasyon ng 4-time MVP. Ayon kay Slater, patuloy kaming nakakatanggap ng indikasyon na kabilang pa rin ang Warriors sa shortlist ni LeBron. Ngunit lumalakas ang paniniwala sa loob ng organisasyon na maaaring hindi na sila ang nasa pinakataas ng listahan. Kung hindi sigurado ang Warriors na mapupunta sa kanila si LeBron, posible umanong gumawa sila ng isa pang blockbuster move upang mas maging kaakit-akit ang kanilang roster. Sa ngayon ay naibalik na nila sina DeAnthony Melton, Kristaps Porzingis, Al Horford, habang inaasahan ding manatili si Draymond Green. Ngunit ayon sa mga tao sa paligid ng NBA, maaaring hindi pa rito matatapos ang galaw ng Warriors. Isa sa pinakamalaking advantage ng Warriors ay ang dami ng kanilang draft assets. Kontrolado nila ang halos lahat ng kanilang first round picks sa susunod na 7 taon. Kabilang dito ang 4 na maaaring i-trade na first round picks, 3 pick swaps. Ibig sabihin, mayroon silang sapat na assets upang makabuo ng isa pang blockbuster trade kung kinakailangan. Habang naghahanda ang Warriors, lalo namang lumalakas ang ibang kuponang interesado kay LeBron. Isa rito ang Philadelphia 76ers matapos makuha si Jaylen Brown. Kung sasamahan niya sina Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, magiging isa ito sa pinakamalalakas na roster sa Eastern Conference. Samantala, nananatili ring isa sa mga paboritong destinasyon ni LeBron ang Cleveland Cavaliers. Mayroon silang malalim na lineup na binubuo nina Donovan Mitchell, James Harden, Evan Mobley, Jarrett Allen. Bukod pa rito, malalim pa rin ang koneksyon ni LeBron sa Cavaliers bilang kuponang pinanggalingan niya. Sa usaping basketball fit, marami pa rin ang naniniwalang napakaganda ng magiging tambalan ni Stephen Curry at LeBron James. Dalawa sila sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng NBA at magiging isa sa pinakamalaking kwento ng liga kung magsasama sila sa iisang koponan. Sa kabila nito, may malaking concern pa rin ang Warriors. Patanda na ang kanilang pangunahing core. Sa kasalukuyan, Stephen Curry, 38 taong gulang, LeBron James, 41 taong gulang, Draymond Green, 36 taong gulang, Al Horford, 40 taong gulang. Bukod dito, ilan sa kanilang key players ay may kasaysayan ng injuries. Sa isang 82-game regular season, napakaliit ng margin for error kung sakaling magkaroon ng sunod-sunod na injury. At ngayon, ayon sa bagong ulat, kahit pinirmahan na ng Golden State Warriors si Kristaps Porzingis sa bagong kontrata, hindi ibig sabihin nito na ligtas na siya sa trade rumors. Sa katunayan, ayon sa report, maaari pa rin siyang i-trade agad dahil eligible pa rin siya sa ilalim ng kanyang bagong kontrata. Gayunpaman, may isang malaking problema na kailangang harapin ng Warriors kung sakaling isama nila si Porzingis sa isang trade. Bagamat may halaga si Porzingis bilang trade asset, mas mahalaga siya ngayon sa Warriors bilang kanilang inaasahang starting center. Bago magsimula ang free agency, isa sa pinakamalaking problema ng Golden State ay ang kakulangan nila ng quality starting big man. Kaya naman nang ma-extend si Porzingis, nabigyan sila ng stability sa center position. Kung ititrade nila siya ngayon, kailangan din nilang makakuha ng kapalit na isa ring starting caliber center. Sa kasalukuyan, inaasahang reserve role lamang ang gagampanan ng 40 anyos na si Al Horford upang mapangalagaan ang kanyang katawan sa buong season. Samantala, sina Quinton Post at Charles Bassey ay hindi pa itinuturing na sapat na kapalit bilang full-time starting center. Dahil dito, magiging mahirap para sa Warriors na pakawalan si Porzingis ng walang kapalit na dekalidad na sentro. Isa sa mga pangalang matagal nang inuugnay sa Warriors ay si Anthony Davis. Kung sakaling makuha siya ng Golden State, magkakaroon sila ng bagong franchise center. Ngunit ayon sa ulat, hindi si Porzingis ang pangunahing kailangang isama sa trade. Mas malamang na si Jimmy Butler ang kailangang ibigay dahil sa laki ng kontrata ni Anthony Davis. Kung mangyari man ang trade, posible pang manatili si Porzingis sa Warriors kahit dumating si Davis. May mga haka-haka rin tungkol sa posibilidad na makuha ng Warriors si Trey Murphy III mula sa New Orleans Pelicans.
Ngunit ayon sa ulat, napakataas ng hinihinging kapalit ng Pelicans para sa isang manlalaro. Bukod pa rito, hindi pa rin itinuturing na siguradong starting caliber center si Murphy, kaya hindi rin nito lubusang masasagot ang pangangailangan ng Warriors. Sa ngayon, wala pang malinaw na trade scenario na makikinabang ang Warriors kung isasama nila si Porzingis. Bagamat ginawa ng Golden State ang kanyang bagong kontrata na flexible at madaling i-trade kung kinakailangan, mas malaki pa rin ang posibilidad na manatili siya sa koponan sa pagsisimula ng bagong NBA season. At ngayon, ayon pa sa bagong ulat, hindi lamang ang perpektong shooting ni Yaxel Lendeborg ang ikinatuwa ng Golden State Warriors sa kanyang Summer League debut laban sa Los Angeles Lakers. Mas lalo umanong natuwa si head coach Steve Kerr sa isang aspeto ng kanyang laro na matagal ng pundasyon ng sistema ng Warriors. Sa kanyang unang laro para sa Golden State, nagtala si Lendeborg ng 18 puntos, perfect 6 of 6 shooting, perfect 4 of 4 mula sa 3-point line, 6 assists. Habang marami ang humanga sa kanyang shooting, ipinakita rin niya ang kakayahang gumawa ng plays para sa kanyang mga kakampi. Ayon sa ulat, ito mismo ang klase ng basketball IQ at ball movement na matagal nang hinihingi ni Steve Kerr sa lahat ng manlalaro ng Warriors. Ayon sa report, ipinakita ni Lendeborg na maaari siyang maging mas natural na fit sa sistema ni Steve Kerr kumpara sa ilang dating mataas na draft picks ng Warriors tulad nina Jonathan Kuminga at James Wiseman. Bagamat inaasahang darating at mawawala ang kanyang shooting habang bata pa siya, naniniwala ang Warriors na kung makapag-shoot siya ng humigit kumulang 35-36% mula sa 3-point line sa kanyang rookie season, malaking tagumpay na iyon. Bukod sa kanyang shooting, ipinakita rin ni Lendeborg ang kanyang versatility bilang ball handler at playmaker. 2 beses niyang nakita si Graham Ike sa pick and roll para sa madaling puntos. Nagbigay rin siya ng magandang pasa kay Will Richard para sa isang corner 3 matapos pangunahan ang fast break. Ipinakita nito na kaya niyang gumawa ng tamang desisyon sa iba't ibang sitwasyon, isang mahalagang katangian sa sistema ni Steve Kerr. Hindi naging perpekto ang kanyang debut. Nagkaroon siya ng ilang turnovers sa fourth quarter, ngunit ayon sa ulat, normal lamang ito para sa isang batang manlalarong unang beses naglaro sa Summer League. Posible ring nakaapekto ang pagod sa huling bahagi ng laro. Gayunpaman, hindi nito nabawasan ang impresibong ipinakita niya sa kanyang unang suot ng Warriors jersey. Ang pinakaimportanteng takeaway ay hindi lang ipinakita ni Yaxel Lendeborg na kaya niyang tumira mula sa labas. Mas mahalaga rito, ipinakita niyang kaya niyang maglaro sa loob ng sistemang gustong ipatupad ni Steve Kerr, isang opensa na nakabatay sa mabilis na ball movement, matalinong decision making at mahusay na playmaking.